Samantala, sinimulan ng Department of Health ang fumigation at misting operation sa mga eskwelahan para mapuksa ang mga lamok na nagdadala ng dengue na dumarami lalo na tuwing maulan. Narito ang report. Abot hanggang bewang ang tubig na pumasok sa mga bahay na ito sa Haro District ng Iloilo City. Sa bayan ng Estancia naman, 50 bangka ang nawasak. Ang dahilan, malalakas na alon at pagtaas ng level ng tubig sa dagat na dulot ng tinatawag na downburst ng isang thunderstorm. Nabubuo ito kapag masyadong maraming mainit na hangin ang naiipon sa kaulapan ng thunderstorm. Dahil sa bigat ng moisture na naiipon, babagsak ito bilang ulan at hangin na siyang tinatawag na downburst. Malakas ang puwersa nito, kaya naitutulak ang dagat at lumilikha ng matataas na along rumaragasa sa mga baybayin. Malakas na pag-ulan naman ang dahilan ng pag-apaw ng mga kanal sa poblasyon sa bayan ng Apari, Cagayan. Inulan din ng malakas ang Kidapawan City ngayong araw. Gayon din ang Coronadal City. Ayon sa Pag-asa, dulot ng umiiral na Intertropical Convergence Zone ang sunod-sunod na pag-ulan. Higit sa abala at minsang pagbaha, problema rin ang mga naiipong tubig ulan na nagiging tirahan ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Nitong Biyernes lang, namatay ang 7 taong gulang na si Crizel Jewel Ruth Tupasi dahil sa dengue. Sa Bacolod City, binawian din ng buhay dahil sa dengue ang 5 taong gulang na si Ronwell Rebaton. 3 pasyente naman ang mahigpit na minomonitor sa Lawag, Ilocos Norte matapos magpositibo sa dengue. Ayon sa Department of Health, tumaas ang bilang ng mga nagka-dengue mula Enero hanggang nitong Mayo 4 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kaya naman sinimulan na ng DOH ang fumigation at misting operations, lalo na sa mga paaralan. Ngayong balik eskwela, balik dengue rin. Kailangan maging dengue-proof ang eskwelahan. Para sa saksi, Bam Alegre, nag-ulat.